ka-planters, good day! Ako nga pala ulit si Queen ng Plants and Beauties. And welcome back sa panibago na namang video. So for today's topic mga ka-planters ay talaga namang love is in the air na dito sa aming garden. Dahil malapit na nga ang Valentine's Day, ay isi-share ko sa inyo ang aking mga halaman na perfect dahil sila ay may mga hugis pusong dahon. O diba, swak na swak para sa darating na Valentine's Day. And kung kayo ay may mga loved ones na plantito at plantita, mahilig magtanim, mahilig maghalaman, alam nyo ba na perfect itong ipang regalo or ibigay sa kanila instead na bigyan natin sila ng mga flowers na hindi naman tatagal, ay isa ring tip na pwede kong maibigay sa inyo. Why not bigyan natin sila ng mga ganitong klaseng tanim na pwede ring mag-symbolize ng love dahil nga ngayon ay Valentine's Day. At para sa akin, kung ako ang makaka-receive ng mga ganitong klaseng regalo, yung talagang tunay na halaman, talaga namang matutuwa ako dahil ito ay maglalast, lalo na kung mai-propagate natin, talagang tatagal sila, hindi katulad ng mga bulaklak na pagkalipas lamang ng ilang araw, bukod sa mahal na, ay talaga namang nakakapanghinayang dahil matutuyo din naman sila, di ba? Napakaganda ring alternative na ibigay sa ating mga loved ones dahil papakita ko sa inyo, sobrang gaganda talaga ng mga dahon nila. Talagang magre-represent ito ng Heart's Day or Valentine's Day. Itong mga halaman na ipapakita ko sa inyo ay iba't iba na sobrang gaganda talaga. And wag na nga nating patagalin mga ka-planters. Narito ang ilan sa aking mga halaman na mayroong hugis pusong dahon. Umpisahan nga natin mga ka-planters sa aking mga anthuriums. Ayan, tingnan nyo naman mga ka-planters. Ito yung isa sa mga anthuriums ko na sobrang ganda ng dahon. Talaga namang na-inlove ako sa Clarinerbium. This is Clarinerbium anthurium by the way mga ka-planters. Ayan, tingnan nyo naman yung kanyang dahon. Talagang perfect na perfect ang pagkakapuso. Talagang nagre-represent siya ng love. Ayan, tingnan nyo naman. And bukod nga sa kanyang heart shape, ay sobrang ganda rin ng detail ng kanyang dahon dahil ayan, para siyang kumikinang dahil sa kanyang silvery na veins. Ayan pa. And isa rin naman itong si Silver Doriaci. Ayan, napapansin ko mga ka-planters na talagang kapag anthurium, karamihan sa kanila ay merong heart shape yung kanilang mga dahon. Okay, super cute lang ng mga dahon nito, pero talagang makikita mo na yung kanyang shape. And kung itong si Clarinerbium ay parang umiilaw yung kanyang silvery veins or silvery lining sa kanyang dahon, ay ganun din naman itong si Silver Doriaci. Talaga namang napaka dami niyang pagka-silver sa kanyang dahon. Di ba mga ka-planters? Ayan, super cute ni Silver Doriaci. And next sa aking anthurium na may mga heart shape ay itong si Anthurium magnificum. Ayan naman siya mga ka-planters. Sobrang laki na ng dahon nitong si Anthurium magnificum. And sobrang laking heart shape talaga ang kanyang nire-represent. Di ba mga ka-planters? Sobrang cute talaga ni Anthurium magnificum, lalo na kung ito ay lash and ganito nakalaki yung ireregalo nyo. Ayan. And ngayon sobrang mura na lang din ng mga Anthurium magnificum. And isa pang choice kung gusto nyo ng mga anthurium, itong si Silvery Ann. Ayan. May pa-heart shape din ang dahon niya, kaya lang itong si Silvery Ann ay medyo pahaba na heart shape ang kanyang dahon. Sobrang ganda rin ng detail ng dahon nito, para din siyang umiilaw na may pagka-silvery yung kanyang lining sa dahon. And isa pa din sa mga anthurium varieties na may pagka-heart shape ay itong si Crystallinum. Heart na heart din ang kanyang dahon and halos magkamukha sila ni Silvery Ann, kaya lang mas silver yung mga detail ng dahon ni Silvery Ann, while ito parang yung pagkakadahon niya ay nahahawig naman kay Magnificum. Pero overall, ang mga dahon talaga ng ating mga anthurium, halos karamihan ay merong heart shape. Kaya naman perfect na perfect talaga sila kung gusto nyo ng mga pang-display ngayong Valentine's Day na mga halaman na mayroong hugis puso na dahon. At next naman sa ating list mga ka-planters ay itong sikat na si Philodendron Brazil. And kaya naman talagang ito ay napakaganda rin ng dahon. Bukod sa siya nga ay may pa-heart lip na detail or shape sa kanyang dahon, ay sobrang ganda rin ng kanyang variegation na mayroong pagka-lemon lime sa kanyang gitna. Ayan, talagang kitang-kita mo rin mga ka-planters. Sobrang ganda nitong i-display ngayong Heart Day or ngayong Valentine's Day.
lalo na kung ito ay makapal and nakahang-in basket. Ayan, ilagay nyo sa lugar kung saan kayo magseset ng dinner ng inyong pamilya. O kaya naman perfect na perfect din ito talagang ipangregalo sa inyong mga minamahal sa buhay. Yung inyong mga nanay, yung inyong mga nanay, sa inyong mga tita, or kung meron kayong loved ones na mga plantito at plantitas, siguradong ma-appreciate nila itong mga ganitong klaseng regalo. Ayan mga ka-planters, o tingnan nyo naman ang detail ng dahon nitong si Philodendron Brazil. And next naman sa ating list ay kapamilya din ng mga Philodendron, itong si Philodendron na lemon lime. Para din siyang si Brazil mga ka-planters, pero ito kasi is talagang pure lang yung kanyang kulay. Ito kasi is kulay lemon lime lang siya talaga, or light green. Pero sa dahon ay talagang halos nagkakapareho sila ni Philodendron Brazil, na talagang heart shape yung kanilang hugis. And sobrang ganda. Ito talaga para din siyang umiilaw dahil nga yung pagkakulay ng dahon niya ay may pagka light green na nagyayellow na nga. Ayan, lalo na kapag bagong tubo. And sobrang ganda rin ito mga ka-planters, lalo na kung lush. Para kang may mga nagsabit na heart sa iyong paligid kapag ka sobrang lush ng iyong Philodendron na lemon lime na nakadisplay sa inyong bahay. At syempre mga ka-planters, hindi mawawala sa ating list itong aking mga Hoya na heart lip. Ayan, meron na ako ditong dalawang klase ng Hoya heart lip. Itong isa kasi, magkaiba sila ng variegation mga ka-planters. Kung mapapansin nyo mga ka-planters, yung variegation nito na kulay yellow ay nasa tabi. Ayan. And ito namang isa na medyo lush na, yung variegation niya na yellow ay nasa gitna. And yung kanyang lining sa tabi is kulay green. And ito kasi, para bang nagre-revert or nagre-revert yung kulay niya. Pag bagong sibol pa lang, doon nakikita yung variegation nitong isa kong reverted na heart lip. While itong isa naman na may variegation na white or medyo yellow sa tabi, hindi talaga nawawala or hindi nagre-revert yung kulay niya. Kahit matagal na siya, ay ganun pa rin. Kitang-kita pa rin yung detail ng kanyang variegation. This is Hoya Kerry na variegated mga ka-planters, or Hoya Kerry Eye. Ayan si Hoya Kerry Eye. And sobrang ganda talaga nito mga ka-planters. Kapag sinabing heart lip, talagang ito agad yung una kong naaalala. Kasi naman tingnan nyo yung kanyang dahon. Talagang heart na heart and sobrang kapal and matigas talaga yung kanyang dahon. Tingnan nyo, ito ang isa na reverted ay sobrang lapad niya. Tingnan nyo, ganito kasi yung issue dito sa isa mga ka-planters. Medyo lumalabo yung kanyang variegation kapag ka nagtatagal na or nagmamatured na yung kanyang leaf. Pero still, sobrang ganda niya and kitang-kita talaga yung kanyang pagka-heart shape. And sobrang kapal din at ang lalaki talaga ng dahon nito. Tingnan nyo mga ka-planters, ito yung pinaka-last niyang dahon, kaya matingkad pa yung kanyang variegation. And ito yung mga sumunod, medyo nawawala or nag-fade na yung kanyang variegation. And sobrang ganda nitong tingnan. Imagine niyo kung meron kayong ganito kakapal na Hoya and super lush. Sobrang gandang ipang-display and perfect kapag sumasapit ang Valentine's Day. At kasunod naman na halaman na mayroong hugis puso sa kanyang dahon mga ka-planters ay itong aking si Gloriosum na dark form. Ayan mga ka-planters, kita nyo naman ang kagandahan ng dahon ni Gloriosum. Bukod sa siya ay heart shape, sobrang ganda rin ng kanyang details. Para siyang umiilaw yung kanyang mga guhit sa dahon. Sobrang ganda niyang tingnan. And siya pa ay dark form, kaya naman green na green talaga yung kanyang dahon. Tapos nagkaroon pa ng lines, kaya noticeable talaga yung kanyang kagandahan. And last sa ating list mga ka-planters na mga halaman ko na may hugis puso na dahon ay itong isa sa aking favorite na Ficus triangularis. And tingnan nyo naman ang dahon nito mga ka-planters, talagang para siyang pinagkumpol-kumpol na maliliit na puso. Ayan ang kanyang detail. Kitang-kita nyo naman mga ka-planters. O ayan. Sobrang ganda kasi yung variegation nito is para siyang si Hoya Kerry ay kanina na mayroong variegation na kulay cream or white sa kanyang outer corner. And then, yung kanyang dahon ay talagang kaya siya tinawag na Ficus triangularis kasi talagang hugis triangle siya. Kaya lang siya nagkakaroon ng parang image na heart is gawa nga nung kanyang variegation na green sa kanyang gitna. Ayan mga ka-planters. Kung mapapansin nyo mga ka-planters, yung talagang variegation niyang green ang nagpapa-heart shape sa kanya.
And meron din naman talagang mga ilang dahon na lumalabas na naka-heart shape din siya talaga, katulad nitong isa. And sobrang favorite ko to dahil talagang para siyang mga maliliit na puso na pinagsama-sama mga ka-planters. Sa lahat ng mga ficus varieties and ficus trees na meron ako dito, isa ito si Ficus triangularis. Sana gustuhan at paborito ko talaga and lagi ko siyang i-display pagka ako ay mayroong mga photoshoot. Ang ganda nitong gawing pang background kasi nga talagang napaka-unique nung kanyang variegation and nung kanyang dahon. Ay, minsan pa nga ay mayroong lumalabas dito na pure cream or pure white lang katulad nito mga ka-planters. Ayan, kung makikita nyo sana, ayan, pure white lang siya. Wala siyang variegation sa gitna na green, pero heart na heart pa rin naman yung shape ng kanyang dahon. So, ayun mga ka-planters, talaga namang pagdating sa mga dahon ay paborito ko rin at gustong-gusto ko talaga yung mga dahon na mayroong hugis puso katulad nga ng mga ganito. And then, kung kayo ay nag-iisip ng alternatives kesa nga naman sa bulaklak na malalanta rin pagkalipas ng ilang araw, ay the best talagang regalohan nyo ang inyong mga mahal sa buhay ng mga totoong halaman na pwede nilang ingatan at alagaan. And dahil nga sila ay may hugis pusong dahon, talagang pwede silang mag-represent at mag-symbolize ng Valentine's Day. And hindi lang naman talaga ang Valentine's Day para sa mga magjojowa at magkakasintahan. Mostly ay talagang pwede rin naman nating regalohan ng ating mga magulang. Kung meron din kayong mga loved ones na plantito, kahit ba sila ay lalaki yan, pero mahilig magtanim, ay perfect na regalohan nyo sila kung ano man ang magustuhan nyo and available sa inyong lugar. Ayan, mamili na kayo sa mga halaman na pinakita ko na mayroong hugis puso na perfect talaga ngayong Valentine's Day. So, yun lang mga ka-planters for today's video. Sana ay nagustuhan nyo ang aking mga halaman na may hugis puso sa kanilang dahon. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel mga ka-planters, don't forget to subscribe at i-like and share mo na rin ang video na ito para mas marami pang mga ka-plantito